Magandang araw po sa inyong lahat mga karbi natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karbi natin, lagot na. BP Sara nagsalita na harapang sinampal ng ebidensya si Hontiveros. Nako, namutla, walang kawala. Yan mga karbi natin ang ating alamin. Mula po rito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Yan ha. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Ito na nga mga karbi natin, bago po natin simulan ang video ito. Ito, panoorin po muna natin, basahin ko po para sa inyo yung mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito. Ito po, nasaan na ang issue sa PhilHealth na kinakasangkutan ni Hontiveros? Nako bakit hanggang ngayon tahimik ang Senado? Kayo Bongo, Bato, Padilla, nasaan na ang inyong boses? At iba pang senador nakakampi ni PRRD. Hinahanapan na sila, no? Tama, tapusin muna ang PhilHealth niya. Yan. Paano nga ba magiging isang credible ang isang naglilitis kung siya mismo, di ba, ay mayroong kinakasangkutang kalokohan. Yan ha. Ito pa, ikaw ang dapat ikulong dyan sa loob ng Bilibid Prison Jails. Nako. Para malaman nila kung ano ang sa loob ng kulungan dyan, ha? Para bias ka sa hearing sa Senado at sa Kongreso. Ito pa, sa mga may maparusahan na seresa, ang taas naman ng kontribusyon sa PhilHealth. 500 na kami ang nahihirapan dahil kulang ang kita namin, di na sila naawa sa amin. Ako, yan talaga kasi, di ba? Tayo, mga karbi natin, naghihirap po tayo na makabayad, sa PhilHealth kasi inaasahan natin, na pagdating ng panahon ay matutulungan tayo at ng ating mga naipon, di ba? Pero yung mga naipon pala natin ay ginawang pambonus, pampabirthday lang ni Reza Hontiveros. Nako po. So yan, you got that right. BP Sara, Reza Hontiveros is a waste of time and money from the government and she is a mistress. Nako. Pero nagmamalinis siya. Reza Hontiveros needs to return the PhilHealth money of the sambayan ng Filipino. Yan ha. And the OFW. Kasuhan nyo yan. Talaga naman, talagang nagngingit-ngit sa galit. Ang ating mga kababayan, ito pa, last na po ito. Idamay mo po si ito. Baka naman magaya kay Idol Rafi Tulfo sa PCSO ang investigasyon na common sense. Isa pa yan si Senator Rafi Tulfo, Diyan sa PCSO hanggang ngayon tahimik po. Well, wala naman tayong magagawa kasi sila po ang nasa kapangyarihan. Ito na nga mga karibin natin, panoorin po natin ang video nito para mas lalo po tayong magkaroon ng idea, bakit ganun ang kanilang mga pinagko-comment. Ito mga karibin natin. The New People's Army or NPA na walang iba kundi si Peter Botok or mas kilala sa tawag na Karamon na kilalang-kilala niya si Senadora Reza Hontiveros at wala daw di mo nitong moral ascendancy para mangusga kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Binisto pa nito ang baho ng nasabing senadora na isa di mo nung kabit o nakikiapit sa may asawa. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga
mga kapinas, banat pa na marami sa ating mga kababayan ay ang pangungulimbat nito sa bilyon-bilyon na pera sa PhilHealth na dapat ito ang makulong at hindi si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang naturang pagtitipon ay parami ng parami araw-araw at tila naging hudyat ng isang panibagong people power laban sa kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang ibang ginawa kundi ang libutin ng buong mundo gamit ang pera ng taong bayan habang nagugutom ang marami sa ating mga kababayan. Ito na nga ba kaya ang simula ng pagkabagsak ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Reneta Marcos at tuluyan ang mapalaya sa Malacanang? Matapos ng lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, Risa Hontiveros, ikaw din pala ay may kasalanan pakikiapid sa may asawa at ikaw pala ay miyembro ng komunista at yung tatlong nasa kongreso, nako biniso na kayo ni Kapader. Pangulong Bongbong Marcos Jr., gumising ka na sa katotohanan. Hindi mo ba nakikita ang mga dati mong mga tao na sambayan ng Pilipino? Ano ba ang nangyari sa iyo? Akala namin ikaw na ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino. Hala ka Risa, kabit ka pala, kaya pala magkasundo kayo ni Raffy Tulfo kasi Raffy Tulfo marami ding babae, pinakasalan, wala kayong moral, tapos kau may kabit din. Same feather flocks together, ang galing ninyong ng tandem. Risa Hontiveros, humarap ka muna sa salamin at husgahan mo unang sarili mo dahil hulusgahan din ang pagkatao mo bago ka mangusga at mangusig ka sa ibang tao. God bless the 30 family and all the DDS. And quote. Inaakusahan mo. Sinintensyahan mo na sa mga interview. Napapanood kita. Sinasabi mo talaga na si Pastor Quiboloy ay rapist, nangaabuso, magnanakaw, etc. etc. Bakit? Sino ka? Bakit? Pakinggan po ninyo. Gusto kong itanong sa kanya to. Jack na nanonood siya 100%. Bakit? Bakit? Ayokong tawaging Senator Risa. Bakit Risa Hontiveros? Bakit? Mas malinis ka ba kay Pastor Quiboloy? I was 16 years old. Ako po'y 16 na taon nung unang makumbinsi ng Communist Party of the Philippines. And that was a long, long time ago. Ako po ngayon ay 74 years old. 74 na taong gulang. At ang sabi ng iba, sabi ng ibang kapatid ko, bakit ka pa nakikialam dyan? Bakit hindi ka nalang makipaglaro sa mga apo mo? Nakatulad ng ginagawa ng iba. Hindi po pwede yan. Sapagkat marami kaming pinatay nung araw. At maraming namatay dahil sa amin. Ako ay nagsimula at 16 years old nang ma-recruit sa Kabataang Makabayan. And I was 17 nung ako'y maging full-fledged member ng Communist Party of the Philippines. Bakit to ako nagsimula sa ganitong pagsasalita? Baka makalimutan natin na kung kaya tayo nagkakagulo dito at ang tuwang-tuwa ay ang Communist Party of the Philippines at saka ang New People's Army at ang National Democratic Front. Nagdiriwang sila sapagkat ang mga prediction nila, yung mga pinapangarap nila na mag-away-away ang mga tao, na mag-away-away, magalit ang lahat sa gobyerno, at ang nagdiriwang ay ang Communist Party of the Philippines. At hindi natin papayagan yan. Tama! Tama! Wag po tayong mawawala sa focus. Wag po tayong mawawala sa focus. Sapagkat kasama natin na nanguna at ang naging plataforma ay ang SMNI sa paglalantad. Para mailantad ang mga terorismo, ang pagpatay, ang mga panggagahasa, ang pagnanakaw, ang mga extortion ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army. Huwag po nating kalilimutan yan. Baka maligaw tayo. Huwag nating kalilimutan yan. Sapagkat sa kasal, hindi pa kayo nagtataka, hindi kumikibo yung 3 kumag sa Kongreso.
Hindi kumikibo. Hindi sila kumikibo. Sila nagsimula nito. Sila nagsimula dito. At ito ang pinapangarap nila na mangyari. Yung magkagulo-gulo. Pero anong gulo ang gagawin nila? Nakita nila mga tao rito. Bakit nagkaganito? Ito mga tao na ito na walang ginawa araw-araw kundi magdasal. Yes! Panginoon ko, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yung mga nakikita kong kabataan na to, yung mga nanay, at may mga ilang lola at lolo, yan ay walang ginawa araw-araw kundi magdasal. Pero bakit ninyo ginalit? Bakit nandito ngayon? Bakit nandito ngayon? At naglalabas ng sama ng loob. Ako, nung nanonood ako sa live, sa coverage kahapon, narinig kong inuulit-ulit yung salitang walang utang na loob. Walang utang na loob. Napakatindi niyan. Napakatindi po niyan sa mga Pilipino. Pag ikaw ay walang utang na loob, napakawalang yamong tao. Napakamahalaga niyan. Yan ang meron tayong mga Pilipino na wala sa ibang bansa. Sabi nga ng mga Amerikano, they don't give a damn. Tayo, we give a damn. God. Mga anak at mga apo na nandyan sa harap. Mga magulang. At mga kapwa ko senior citizen. Ang hirap. Ang hirap lang ko. Kaya pala sa aking panunood, parang si Ka Eric ay umiiyak dito. Well, yung natalakay, na-discuss dito ni Ka Eric ay hindi na para ulitin ko pa. Ang gusto kong bigyan diin. Kaya ako, nag-volunteer na magsalita rito, ay upang bigyan diin at huwag natin kalilimutan na nalalapit na naman ang March 29. Ito ang anniversary ng New People's Army. At huwag ninyong kalilimutan na ang unang gulo, ang unang nilikha nilang karumal-dumal na gulo, na nagdulot, kung kaya nagkaroon, napilitan si Marcos, yung Marcos Sr., magdeklara ng martial law, ay nung initsahan ng Granada ang Plaza Miranda noong August 21, 1971. Huwag po ninyong kalilimutan yung krimen na yan. Kami na mga naunang komunista na nirecruit ni Joma, yan ang aming kasalanan. At ako'y naninindigan dito, tumatayo rito, upang huwag nang maulit yung mga yan. Upang matigil na. Wala nang ma-recruit. Dapat malaman yan ng sambayanan. Dapat huwag yan kalilimutan. Lalong-lalo na ng 7 hanggang 8 milyong aktibong kasapi ng relihiyon ni Pastor Kibuloy. Ng ating relihiyon, ng relihiyon ninyo. Yung mga 7 to 8 million na mga tao na yan, huwag ninyong kalilimutan. Huwag nung po ninyong kalilimutan na naganap yung pagbomba na yan sa Plaza Miranda. At yung pag-itya ng Granada sa Plaza Miranda na yan ay upang galitin ang mga tao laban sa gobyerno. Yan po ay nangyari nung panahon namin. At yan po ay pinamumulat namin sa mga kabataan, lalong-lalo na itong mga batang nasa harap na to. Huwag po nating payagan na magpatuloy pa ang pagre-recruit ng CPP-NPA. Yan mga karibin natin, no? Parang ang lumalabas tuloy dito, no, parang itong si Senator Rezon Tiveros ay kaisa, no? Kaisa ng makakaliwa para galitin po, no? Yung mga tao, or udyukan yung mga tao, yung taong bayan, para magalit sa gobyerno. Diba? Parang ganun po yung lumalabas kasi, diba?
gustong-gusto nilang idawit ang mga Duterte dito kasi alam nilang mahal na mahal ng mga tao ang mga Duterte. Ngayon kung magagalit po, ito opinion ko lang po ito, sariling opinion po mga karibin natin. Ngayon kung magagalit po yung taong bayan, no, yung sa mga Duterte, di madali na lang po para sa iba na magalit din. Diba? Lalo na po yung mga neutral lang at walang pinapanigan. No, madali na po silang makukumbinsi. Yan po ay aking opinion lamang, mga karibin natin ha. So lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon, komento, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ko po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.